No? How to run the vision. Say that word, how to run the vision. Okay. Papaano itinatakbo ang visions? Papaano, ibig sabihin yan, papaano nyo pag-operate? No? Alam nyo ba, pag hindi kayo marunong mag-operate ng vision, kahit umatin kayo, hindi nyo alam patakbuhin to, hindi aandar. So, hindi lalago simbahan kasi hindi ka marunong magpatakbo. Okay? So, sulat natin ito, how to run the vision. Paano ko ira-run ang vision? If I would, halimbawa, magsisimula ako magpatakbo ng G12 vision sa church ko, ano ang una ko dapat ginagawa? Okay? Paano to? Di ba? So, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, let's run the vision. Nung pinag-aaralan ko po ito, nakuha mo na ba, Pastor Gerald? Okay? Ang unang-una po natin ginagawa, if we want to run the vision, una, sulat nyo to, no? Kailangan natin muna ng clarity. Clear dapat. Paano ko patatakbuhin ang vision kung wala akong clarity? Diba? Halimbawa, yung dapat malinaw sa'yo, may mga dapat malinaw. Halimbawa, example, yung pastor, malinaw ba sa'yo ang gospel na ipipreach mo? Malinaw dapat yon. Malinaw ba sa'yo ang consolidation? Malinaw ba sa'yo ang school of leaders? Lilinawin nyo muna para hindi kayo nahihirapan. Mahirap pumasok ng malabo. Amen. So kaya kayo nag-aaral ngayon kasi merong kina-clarify. Sino rito yung may unti-unti nagkaroon ng clarity? Diba? Yung pinaliwanag pa lang yung process eh. Eh, ganun pala yun. Unti-unti lumilinaw. Can I have amen? Kinakailangan i-clarify natin to. Halimbawa, malinaw na ba sa inyo ang process? Ay, anong pala yun? Start up your new life pala yun. Tapos pala, ay life class party. Tapos pala, yung first 4 lesson, 9 lesson pala yun. Sa bago mag number 5 encounter, di ba? Ay pagkatapos pala ng encounter, meron palang 6, 7, 8, 9 lesson. Pagka-graduate, moving up na pala. Destiny Training 1, di ba? Or School of Leader. So dapat malinaw sa inyo yung gospel, malinaw sa inyo ang process. Share the word, process. Dapat malinaw po yan. Diba? Malinaw yung step by step. Alam nyo, madali ang G12 kasi tinuturuan tayo ng step by step by step. Diba? Halimbawa, example, pag nag-share ng gospel, pag na-born again, ano ang next step? Iko-consolidate. Saan? Sa cell. Malinaw yung step. Yung iba kasi, pag na-born again, pasasayawin. Patutugtugin. Hindi ganun ang step. Pag na-born again, i-consolidate, ilalagay sa cell. Pagdating sa cell, tuturuan mag-devotion. Pag nagdi-devotion na, tuturuan na sumama sa training. Tama? At pag natetry na, tutulungan mo siya maging leader. Yun ang laging dulo, gagawin mong leader. Gagawin mo ano? Leader. Malinaw yun, ha? Hindi mo siya gagawing dancer, musikero. Gagawin mo siyang ano? Leader. Pag sinabing leader, magiging disciple maker. Clear? Clear. Yan yung mga, dapat yung gospel malinaw. Yung process malinaw. Yung step by step malinaw. Ano yung strategy? Wing, consolidate, disciple, send. Malinaw. Tama po ba? Pag nag-share, paano? Magpe-pray muna. Malinaw, step by step. Para yung mga tao, pag malinaw step by step, nakakasabay sa'yo. Amen. Ang ibig sabihin ng consolidation, dapat within 72 hours, ma-follow up. Clear. Tama po ba? Pwede ba ako mag-consolidate after 1 year? Wrong. Hindi clear. Di ba? Pag na-born again ba, dapat ba ilagay sa ministry? Wrong. Pag na-born again, lagay sa cell. Yun ang unang step. So lahat, i-clarify nyo. Just, that is how to run the vision. Clear? Sabi mo sa clear. Kinakailangan po lahat po tayo
meron tayong malinaw na clear po yung ating, may clarity tayo sa ginagawa po natin. Tama po ba? Ito pa, clear yung scoreboard. May scoreboard kayo. Ano yung scoreboard? Ilan na yung na-evangelize? Clear. Ilan na yung nako-consolidate? Clear. Ilan na yung sell? Clear. Ilan umatay na Sunday? Clear. Scoreboard. May mga churches hindi sila umalago kasi hindi sila gumagamit ng scoreboard. Hindi nila ini-scorean. Hindi nila alam, 3 taon na, 30 pa rin kasi walang scorean. Nawawala na pala yung 30, okay lang sa kanila kasi wala namang score eh. Nakakita na ba kayong basketball, walang score? Ha? Buti ba basketball, may score. Church, walang scoreboard. So si Satanas, nag-scoreboard yun eh. Naku, may member to 50, dapat makuha ko yung 30. Yan, nakuha ko na 30, 20 na lang ang tira sa kanya. Tuwan-tuwa, demonyo, nakakuha 30 sa iyo. Ikaw naman, wala kang alam, naubusan ka kasi hindi ka nag-scoreboard. Ang scoreboard, yan ang nagpapalinaw. Kung may nangyayari o wala. Come on. O, kamusta score mo? Na-scorean ako, pastor. Ha? Diba? Sino sa inyo na pagka nakikita mo, madaming nabuborn na na-scorean ko si Satanas ngayon. Nakaagaw ako ng 100 kaluluwa sa impyerno ngayon. Diba? Tama? Eh kung ikaw, hindi ka nag-scoreboard, gano'ng karami pastor, walang scoreboard? Sagutin niyo ako. Gano'ng karami pastor? Ha? Hindi binibilang ang cell. Hindi binibilang yung estudyante sa life class. Walang, pag nawawala, hindi binibilang. Dapat mawala lang isa, alarmado na eh. Ang totoong shepherd, nagbibilang ng tupa, di ba? Karamihang mga hindi lumalagong church, walang scoreboard. Puntahan mo ang notebook ko, linggo-linggo, tinatrack ko kung ilan na sila. Ilan yung nagsisimba? Naka-record. Ilan ang cell group? Naka-record. Ilan ang cell leader? Naka-record. Ilan ang cell member? Naka-record. Next week ulit, score ulit. Next week, score ulit. After a month, evaluate. Bakit kulong ang cell? Bakit nagkulong ng 2 taon? Ano nangyari? Ilan ang umaatin ng life class? Oh, ba't parang nagkulang ng 10 to? Yung mga leaders ko, naaalarma sila pag alam nila score ko. Tama. So, hindi nila pinapabayaan. Say that word, scoreboard. Say that word, scoreboard. Simula sa araw nito, mag-practice kayo ng scoreboard. Kinaibiramen. Mahalaga po kasi ito. Kinakailangan po sa mga churches natin, minemeasure natin kung may nangyayari o wala. Minemeasure natin kung nauubos tayo. Kinaibiramen. Pag meron tayong clear, meron tayong objective, may mathematics tayo, na-align natin kung ano yung mga dapat mangyari. Tama? Now, napansin mo, wala na palang score ng evangelism. Yung pala, di na pala nag-i-evangelize. Wala kang score eh. Hoy, 4 na Sunday, walang first-timer. According sa scoreboard. Walang nakakashoot. Bahala yung scoreboard, di ba? Tama. O, yung mga cell, hindi nadadagdagan. O, yung cell group mo, nagsimula ka ng 5. 5 buwan na, 5 pa rin. 5 taon na, 5 pa rin. May scoreboard. Sino naniniwala sa scoreboard? Siguro baka ngayon lang narinig yan. Pero sa aking pananaw, lahat po na nakita ko nagpapalago ng simbahan, magaling gumamit ng scoreboard system. Can I have an amen? Number 2, sulat niyo po ito. Create movement. Okay? Kanina, clarity. Susunod, how to run the vision, dapat clear. May scoreboard. Pangalawa, create ka ng movement. How to create movement? Pag sabi ng movement, gumagalaw ang mga tao. Sa traditional mindset, ang gumagalaw, nagmi-ministry, sabihin, bawa, ganito galaw sa atin. Ito sumasayaw, ito tumutugtog, gumagalaw. Eh siyempre, tumutugtog, sumasayaw, gumagalaw nga yun. Pero sa akin, hindi ganyan ang galaw. Ang galaw, ganito. From being attender, naging cell member, gumagalaw. Nagte-training, gumagalaw. Naging leader, gumagalaw. Hindi siya stagnant na palaging attender.
Amen. Alam nyo, sa simbahan nyo, ang daming umaattend, pero hindi gumagalaw. Kasi hindi nagpa-process ng development. Dapat may next level ng next level. Create a movement in your church. Ngayon, tingnan nyo to. Kung wala kayong training, paano mag-movement yung church nyo? So dapat marunong ako gumawa ng training process at lahat isasama, mag-movement ang simbahan. Walang mananatiling attender. Diba? Lahat yan mapupunta sa cell. Lahat yan madi-disciple. Lahat yan mai-equip. Lahat yan magiging leader. Nag-movement. Ganyan ang pag-run ng visions. Walang kwenta, nagpunta ka sa seminar ng G12. Tapos, wala namang movement sa church mo. Ang church na walang movement, ganito, walang training. Walang cell. Walang discipleship. Ang movement nyo dyan, sigurado ko, kantahan tsaka sayawan. Pero hindi yung movement yon. Ang movement, yung dating attender, naging leader. Nag-next level. Say that word, next level. Creating movement means people are moved to the next level. Hindi pwedeng 1 taon, 2 taon, member pa rin, nakaupo lang. Dapat matrain, ma-equip para nag-evangelize na, nagko-consolidate na, nagiging cell leader na. Amen. Yung isang Kristiyano, within the next 6 to 10 months, magiging cell leader. Naku po, sa mga simbahan natin, 5 taon na, nakaupo pa rin eh. Nakalbo na lang, wala pa rin disciple. Kasi yung pastor hindi nagke-create ng movement. Ba't ka naglagay ng start up your new life? Movement. Ba't ka nag-life class? Movement. Ba't ka nag-destiny training? Movement. Bawat church may movement by training. Kaya clear sa iyo yung process. Kasi ang process ang gumagawa ng movement sa simbahan. Sino gusto magkaroon ng movement ng simbahan? Diba? So yung iba kasi nililibang na lang ginagawa ng maglagay tayo ng kantata, ng concert, mag-camping tayo. Puro na lang activities. Pero puro kayo activities, wala dong lalago. Kasi wala sila sa movement. Diba? Naggagalaw nga ng 1 taon, puro naman sayawang kantahan. Hindi naman nag-next level, attender lang. Nanonood lang. Di ba? Sino rito yung gano'n ng buhay mo? Sumasama ka lang para manood. Nag-next level ka ba? Nagiging leader ka ba? Nagbabago ba pag-iisip mo? Nagmamature ka ba? Nag-grow ka ba? Movement means you are bringing people to maturity and growth. Nag-next level sila, natututunan sila ng skill. Di ba? Meron sila mga bagong knowledge. Tama? Nagkakaroon sila ng vision. Nagmumove eh. Hindi lahat ng simbahan may movement. Hindi lahat. Ang gumagawa kasi niyan yung pastor. Marunong siyang mag-create ng movement. Nagke-create ng movement. If you want to run the G12 vision, i-clarify mo yung ginagawa mo. I-clear mo. Tapos, create movement. Naglagay ka ng training, di mo naman mailagay yung mga tao sa training. Diba? O mga kapatid, eto na, may manual na ako. May nakakarga? Wala. Di wala rin. Dapat, pag may training na kayo, lahat maisakay sa training. Lahat unti-unti sumasama. Diba? Para ngayon, pag sumakay na sila sa life class, andun na sila sa destiny training, ay umandar na yung movement. Kaya, ang sign ng isang church na nag-G12, yung training process, umaandar. Kaya naman. Ngayon, pag hindi umaandar yan, fans club ka lang ng G12. Hindi ka talaga gumagalaw. So, unang gagawin mo, hindi mo magagawa ang movement kung wala kang clarity sa'yo. Amen. So, i-clarify mo ba't ka nag-G12. Diba? Kasi gusto kong i-run ng vision. So, clear sa'yo ang discipleship. Clear sa'yo yung training. Clear sa'yo yung cells. Lahat yan, cells, alagaan dyan. Dyan inano yung shepherding. Clear sa'yo yun. Di ba? Bakit tayo may life class? Clear yan. Teaching the people how to live. Puro clear. Tapos, i-create mo na yung movement. Malinaw na yung plano. Dapat sumakay na kayo sa training. Sumama kayo lahat sa training. Movement na yon, di ba? Kasi pag sumama na yung mga tao sa training,
magmamature na yan, magpa-progress na yan, mag-grow na yan. So may movement ang simbahan. In a matter of time, lalago ang simbahan. Bakit? Yung dating chuwari-wari-wap sa gilid, yung mga dating lang, chuwari-wari-wap, gumagano lang sila doon, Wala naman silang naitutulong, chuwari-wari-wap lang pag na-train yan, naging leader yan, mag-isa leader yan, hihilan ng 10 tao yan. Tama, kung naging 20 leader mo, may tagli-5, di may 100 na kaagad. Lumalago ang church kasi may movement. Say amen. So I want you to go back to your church, tanungin nyo, baka kaya tayo walang movement, hindi clear sa atin. Alam ba talaga natin yung vision? Clarify nga natin. Say amen. Clarity is the most important if you want to start to do the D12 vision. What's the use of attending here and it is not clear sa'yo? Paglabas mo, ang ganda nung napakinggan ko. Ano gagawin mo ngayon? Hindi ko alam kung anong gagawin Kasi hindi clear. So you have to ask question yung hindi malabo. Yung malabo, paano yan? Paano gagawin? Tanong ka lang. Kiklear yan. Pag na-clear yan, next ka na. Ano na pangalawa? Create movement. Say that word, create movement. Ayan. Diba? So magkakaroon na tayo tinatawag ng movement. May natutunan tayo? Ito po, iyan po yung mahalaga sa atin. No? Una, ika-clarify mo yung destination ng training. Sasama ako sa movement, training. Para saan? Sa ano dulo niyan? Sa leader, dulo nito. Pag sumakay na kayo sa training, dulo nito maging sa leader ka. Clear ang destination. Yung iba kasi, sasama sa life class, sasama sa destiny training, pero hindi clear yung dulo. Nakating ka ng life class. Opo. Graduate ka na. Opo. Ano nangyari sa'yo? Graduate. Topa ka pala. Unubos mo lang yung manual. Kaya ka pinatapos para maging sa leader ka. Yun ang destination. Clear it, please. Say amen. Hindi ka pwede nag-train ka ng life class. Nag-train ka pa ng destiny training. Pag dulo, wala rin. Chuwari-wari-wap pa rin ang status mo. Dapat pag gumraduate ka na, magiging sa leader ka. Yun ang destination mo. Movement tawag doon. May natututunan tayo? Naku, kung yun yung kalino, marami. Tama? Say amen. Kaya ang mangyayari sa isang estudyante, sama ka doon sa leader o ikaw, naka-structure tayo lahat. Walang member na hindi nagpapadisciple. Pag napunta na sa training niya, may nagdi-disciple na dyan, may nag-aalaga na dyan. So mahirap nang mag-backslide yun. Alam mo, sabi ng mga tao, alam mo sa church namin, ang daling mawala. Bakit? Kahit mawala ka daw, walang papansin sa'yo. Ang daling mag-backslide. Dapat magkaroon tayo ng mga simbahan na ang mga tao mahihirapang mag-backslide. No? Pag umabsent dyan, gagalaw na yung sa leader. Ba't di ka umabsent ka? Ayaw makinig. Pastor, ayaw. Hindi umaten. Susumbong sa pastor yun. Kung lusubin niya ng asawa ng pastor para i-follow up. Ganito gawin natin. Dahil may clear movement tayo, pahirapan natin silang mag-backslide. Tama ba yun? Kasi ang simbahan mo, daling mag-backslide. Walang kahirap-hirap. Isang piti ko lang, backslide na ako kaagad. Paano ko ang church mo matino? Mahirapan ka dyan mag-backslide. Kasi isang araw ka lang mawala, nakabuntot na yun sa leaders mo. At pag hindi ka tinablan, papunta na ang primary 12. Amen. At pag nakalusot ka pa sa primary 12, papunta na si pastora sa iyo. Amen. At nakawala ka pa, ayan na si pastor. Amen. Tama po ba? So mahirap mag-backslide. Bakit? Nakaplansya na yung movement. Naka-move na, naka-ready na. Ganyan dapat ang simbahan natin. Natutulungan, lumalago yung mga tao. Can I ever amen? Sa amin, pag nagkaroon ng problema ang membro, sagot muna ng cell leader. Sabi ng mga tao, pag si bishop na nakipag-usap sa'yo, ibig sabihin niya, malala ka na. Nakakay-bishop na di ba? Ngayon, kung gusto mo wag kang umabot kay bishop, tumino ka na agad, pinalo up ka nung sa leader mo. Ngayon, pag matigas ang ulo mo, yung primary 12 nang dadating sa'yo, umayos ka na. Kasi pag hindi ka pa umayos dyan, si Ate Jer na pupunta sa'yo. At pag talagang hindi ka pa tinablan, ayan na si bishop. Diba? Ganun kahirap. Naintindihan niyo ako? Bakit?
Kasi po, binabantayan natin yung movement ng mga tao. Kasi pag nag-backslide, sayang, laki ng puhunan. No, ang hirap-hirap i-follow up. Yung tapusin mo lang yung yung start up your new life. 10 lesson, ang hirap na nun no? Tapos may life class pa, 9 lesson, may encounter pa. Tama? Tapos destiny training na wala pa. Hindi kita palalagpasin talaga. Kahit saan ka magtago, ipapollow up kita. Laki na ng pagod ko sa'yo. Di ba? Ini-start up ni New Life na kita. Tapos di life class pa kita. Di destiny, mawawala ka lang. Ay, hindi ako papayag. Ganun na matitinong leader, di ba? Ang laki na ng investment ko, mawala ka pa. Magtago ka na sa pinanggalingan mo, hanapin kita. Bakit? Ganun kagigil. Bakit? Ganun ang discipleship kasi. Si Amen, yung nagbabackslide na, nakaka-recover pa. Yung ayaw na kahit saan ka na magtago, di ba? Hindi lang kita habulin pag sa impyerno ko na, pero hanggat nasa lupa, kita abutan kita. Si Amen. Clear? Yan po ang kailangan natin. Pwede ba palakpakan natin muna, Panginoon? Ibig sabihin, ang movement, tip ko sa inyo to, no? Di ba sabi ko, i-clarify nyo, tapos dalhin nyo sila sa movement, no? Sa process. Pero wag yung kalimutan to, ha? Pag nag-move kayo ng tao, ang kakampi nyo, yung handling nyo, relationship. Relationship. Galingan nyo relationship. Kasi pag nanghina yan, pag nilapitan mo yan nang wala kang relationship, hindi magpapakita sa'yo. Pero pag naramdaman niya, mahal mo siya, may relationship ka sa kanya, yuyuko sa'yo yun. Pasensya ka na, ate, may problema lang ako Di, okay lang yan. Papadama mo yung pag-ibig mo sa kanya. Diba? Hindi mo siya pinababalik sa program, pinababalik mo siya sa Diyos. Mararamdaman niya yung sincerity ng puso mo. Tama? Kaya hindi na siya hiwalay. Alam mo yung mga tao, kailangan nila talaga na may nagmamahal sa kanila. Hindi kayo makakapag-move ng tao sa next level nila kung wala kayong relationship. Kaya ang discipleship, establish yan sa relationship. Every time you hear the word discipleship is relationship. Huwag na huwag kayo magdi-disciple ng walang relationship. Hindi kayo kikilalanin. May natututunan tayo? Number 3, okay? The significance of alignment. So, una, ika-clarify nyo. Pangalawa, ano pangalawa? Okay? Magkikreate kayo ng movement. Say that word, create movement. Pangatlo, significance ng alignment. Mag-a-align. Halimbawa, may vision na tayo, clear? Opo, clear na po. Magkakaroon tayo ng movement, tama? Lahat mag-a-align. Alignment means yung lahat ng worship team sasama sa cell, sasama sa training, sasama sa process. Walang exempted sa worship team. Align kayo. Yun ang ibig sabihin ng alignment. Ano sa isa'y may training, may magandang plano, wala naman sumasama. Di ba? Yung mga dancer, align. Yung mga elders, align. Yung mga nasa multimedia, align. Yung mga usher, align. Pinapa-align nyo lahat ng tao doon sa ginagawa natin. Ba't naman tayo gumagawa ng vision tapos wala namang naka-align? Hindi ikaw lang mag-isa gagawa, yung iba kontrabida, kaya maraming church hindi lumalago kasi kulang sa alignment. Ibig sabihin ng alignment, hindi sumasama. No? Halimbawa ako, nasa multimedia ako, nagtatrabaho ko sa multimedia, pero kasama ako, naka-align ako, nasa cell ako, nagpapadisciple ako, naka-align ako Di ba? Ano pa, nasa training ako. Pag may meeting si pastor, na-indyan ako. Pag may ginagawa church, andyan, naka-align ako. Alam nyo ba, ang isang sakit ng simbahan, wala ng vision, kaya walang alignment. Pero pag may vision na tayo, dahil may vision tayo, dapat yan pare-pareho tayo may vision. Naka-align tayo. Hindi pwedeng nag-G12 tayo, yung mga musikero ayaw sumama. Di ba pwede yun? Amen. Take it or leave it. Tingnan nyo ako. Sa church, ito vision. Ang worship team, ito. Ang music, ito. Hindi pwedeng nagiging mas mahalaga yung music kaysa sa vision. Hindi pwedeng yung dancing mas mahalaga kaysa sa vision. No. Bababa dapat yan.
Susuko yan, yuyuko yan sa vision natin. Ang vision natin is to win souls and make disciple. Mas mahalaga kaysa sa kantahan, mas mahalaga kaysa sa sayawan, mas mahalaga kaysa multimedia. Yung iba kasi ayaw gawin ng vision kasi busy sa ministry. Wrong. Our top priority is our vision. Amen? Sino may natututunan? Yung mga negosyante, yung mga nagtatrabaho, ganun sila. Iangat yung vision, iangat yung trabaho, iangat yung kanilang business, yung vision sa baba. Busy kasi ako eh. Alam mo, marami akong ginagawa. Naintindihan nyo sa negosyante ako eh. O nasa ng vision? Nasa baba. Masisira buhay mo. Kahit may negosyo, nakaangat ang vision. Kahit may trabaho, nakaangat. Naka-align, tawag dyan. Huwag niyong gaganunin. Tuturo niyo sa mga negosyante niyo yan. Kasi pag nasa vision na kayo sa church nyo, lahat ng negosyante, lahat ng nagtatrabaho, our top priority, our important is the vision. Why? Para yung negosyante, ipapakita mo sa anak mo, sa asawa mo, busy ako sa trabaho, pero inuuna ko yung kalooban ng Panginoon. Di ba? May trabaho ako, mataas ang posisyon ko, pero nagdi-disciple ako. Bakit? Mahalaga sa akin yung assignment ko sa Panginoon. So magkakaroon tayo ng kultura na pati ang mga negosyante nagse-cell group leader. Ha? Hindi exempted ang mga negosyante. Hindi exempted ang mga professional na nagtatrabaho. Ha? Bakit? Grabe ka, mamatay-matay ka na sa kakatrabaho para sa boss mo. Tapos yung boss mo, babaero. Ikaw ginagalingan mo kaya dumaming pera kaya lalong naging babaero. Dahil sa'yo, ay hindi ako papayag noon. Nagtatrabaho ako para yung katawan ko pakinabangan ng Diyos. Say amen. Hindi makikinabang sa akin ng demonyo. Mas makikinabang sa akin ng Diyos. So lahat ng negosyo para sa Diyos. Lahat ng trabaho para sa Diyos. Amen. Lahat ng negosyante pwedeng dumaan sa process kasama sa movement at nag-a-align para sa gawain natin. Ano kaya mangyayari sa simbahan pagaganyan? Negosyante naka-align, mga professional naka-align, mga bata naka-align, mga youth naka-align. Lahat tayo nasa movement. Clear ang vision natin. Marami pong mangyayari. May natututunan tayo. Lahat a-align. Walang ministry na hindi sasama. Lahat sasama. If you want to run the vision properly, lahat sasama. Can I have a amen? Yan ang aking po nakita. Ito po yung napakahalaga. Napansin ko po maraming mga tao, pag nawala po ito, wala po yung clarity, wala tayong movement. Pangatlo, kailangan na po natin itong significant alignment, no? Lahat na mag-align, clear sa kanila kung ano vision natin. Clear sa kanila yung mga movement at process natin. Tama. Tsaka pag nag-align kayo, intentional, hindi yung, parang gusto kaya lang, naiya kasi ako yung pastor eh. No, intentional. Sinasadya po natin. Can I have amen? Pangapat, yung importance ng focus. Mahalaga po itong focus. Huwag niyong kakalimutan. Ibig po sabihin ganito, dapat, dahil malinaw ang mission natin at vision natin, i-focus natin. Come on. Tama. Pag kayo nagpo-focus, ibig sabihin nito, you will remove distraction. Ha? Yung anak ko, si Grace, yung panganay ko, nasa worship tube yun eh. Gumagawa na yung mga recordings, ang gaganda ng mga worship song na ginawa niya. Pero sabi ko sa kanya, anak, huwag kang madidistract ha. Mas una vision kaysa kantahan ha. Opo, Daddy. Alam niya yon. Huwag kang madidistract. Kasi yung iba kasi, pag nasarapan sa kantahan, yung worship song pa naman, nakaka-addict yan. Wala na pala sa vision. Addict na eh. Sabi ko, anak, ang worship dito lang yan ha. Ang vision natin nasa ibabaw. Sabi ko sa kanya, anak, one day, hindi ka na magiging worship leader. Alam mo kung bakit, anak? Magiging lola ka na. Wala pa ako nakitang lola. One way
Jesus. Wala, tatanda ka dyan. So, ibibigay mo na yan sa mga bata. Are you listening? Natindihan niyo ako? Priority mo yung vision. Si Grace ngayon, meron 1,000 disciple. Kasi siya yung worship leader na ang vision is more important than singing. Ha? Kaya ko questionin mo, sino yung mga gitarista dyan? Pag mga tamad sa evangelism, disciple making yan, ibig sabihin niya, hindi naka-align. Hindi yan nakapokus. So ang pastor, ipopokus mo. Papalaganapin nyo, papausuhin simbahan sa church na ito, ang priority, soul winning and making disciples. Never amen. Pag yan, nabago nyo yung kultura niya, grabe. Simbahan dito sa Aklan, magsisipaglaguan. Kasi sa mga probinsya, mga minamaster, kantahan eh. Pagalingan mag-gitara, pagalingan mag-drums. Kaya pag nakita-kita, ang galing ng gitarista niyan. Oo. Asan ang kaluluwa? Wala. So wala rin kwenta. Kasi hindi clear. Walang movement. Walang alignment. At walang focus. Tingnan nyo, baka nadi-distract. No? Maraming mga leader sa church distracted eh. So ibabalik nyo sa focus. Ang kalaban ng focus, distraction. Kaya ako, hanggat maaari, hindi ko dinidistract yung mga tao. Focus kayo sa evangelism tsaka sa consolidation. Focus kayo sa pagdi-disciple. Ayoko silang i-distract. Yung mga kanta ninyo, mga tugtog ninyo, pangalawa lang yan, hindi yan ang priority. Diba? Sabi ko, kahit huwag ka naman tumugtog, okay lang basta nagdi-disciple ka. Diba? O yan, di magsi-CD na lang ako. Tapos ginawa ko sa church ko yan eh. Sabi ko sa kanila, pag hindi kayo nag-evangelism tsaka nag-disciple, worship team ko. Pinakitaan ko sila Sunday, nag-CD ako. Kung naroon may CD pa, di ba? O to tingnan nyo to, mag-worship tayo. Right? Handa ba na kayo magpuro? Opo, tumayo tayo lahat. Nasa harapan yung CD ko, let's worship. Lagay mo yung ano. So may lyrics. Walang banda, may tumutugtog. Nag-worship kami, tuwan-tuwa sila lahat. Sino yung banda? Walang banda yan, CD lang yan eh. Sabi ko, nakita nyo, mga worship team, kaya ko magpa-worship kahit wala kayo. So huwag kayo magmamalaki sa akin. Kung gusto nyo bumalik dyan, bumalik din kayo sa focus. Lahat sila yun, nag-evangelize. Kaya yung drummer ko, primary 12 ko na ngayon. Si Ice, primary 12 na yung drummer. Yung mga gitarista, pianista, puro 144 leader. Mga cell leader yun eh. Walang tumutugtog sa church ko na hindi siya leader eh. Kasi tinuruan ka sila ng focus. Are you listening? Imagine niyo mula sa usher hanggang worship team, disciple maker, di lalago church nyo. Kaya title ko dyan, How to Run the Vision. Say amen. Subukan nyo gumawa ng G12 na walang clarity. Subukan nyo na walang movement. Subukan nyo nag-G12 kayo walang nag-a-align. At higit sa lahat, subukan nyo mag-G12 nang walang focus. Ewan ko lang kung magawa nyo vision. Yung pala kaya hindi nila nagagawa. Itong apat na to, hindi nila ginagawa sa church. So ano natin gagawin? Ika-clarify muna natin kung ano talaga tayo. Ano ba talaga yung gusto natin gawin? Clear mo. Pangalawa, mag-training tayo sa process. Mag-movement tayo. Lahat lumalago. Pangatlo, lahat sasama. Alignment. Elder sasama. May mga ugali yung elder, yung mga board. Yung mga board sa simbahan, mga nakaka-board na yan eh. Naboboard ako sa mga board eh. Pag dumating, akala mo kung sino mga siga sa simbahan eh. Diba? Ano yan? Mga check na check. Sabi ko, ito na yung mga pulis tsaka mga barkita nod. Kasi pag sila yung mga board, gusto nila siya, masal sila siga eh. Hindi naman naka-align. Wala naman sa focus. Hindi naman nagpa-process. Pero gusto nila sila siga. Pagkaganyan ng mga board nyo, pag-pray nyo. Kahit isang taon, pag-pray nyo. Pero after 1 year, di pa rin nagbabago. Iba na yun ng prayer. Prayer nyo, ganito, Lord, kunin mo na siya. Pampagulo lang sa amin itong board na to eh. Bigyan mo kami ng mga bagong board na hindi nakaka-board. Amen? Sino niniwala, dapat kailangan natin ng unity rito. If you want to run the vision, make it clear, see to it there is movement going on. Everyone is in a line. And then last and finally, everybody will focus on our vision. Sino ready gawin itong apat na to? Sino excited?
Dahan-dahanin nyo na sila. I-promote nyo, tuloy-tuloy to. Ito na gagawin natin hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Nakapokus tayo. Diba? Now, dito ako magwawakas. Pag ito ginawa natin, huwag nyo kalimutan to ha. Nanonood yung mga bata sa atin. Yung mga anak nyo. Sila yung ating mga next generation. Nakikita din nila yung clarity. Sumabay na sila sa movement. Nung makita ng mga anak ko yung ginagawa ko, clear sa kanila. Natutunan nila yung movement. Umalain sila. Nakapokus sila. Na-shock na lang ako, yung isa kong anak may 1,000 disciple under her care. Yung isa 400, yung isa 500. Sabi ko, Lord, nakuha nila. Kasi nakapokus na sila eh. Are you listening? Nagmi-minister din sila, pero hindi gumaganong-ganon. Mas priority nila yung vision kaysa sa mga ministry nila. Ito yung sakit eh, puro ministry. Wala nang vision. Karamihan simbahan, puro ministry, walang vision. Ibalik natin ang mahalaga, vision, kaysa dun sa mga ginagawa lang natin. Yung ministry kasi, gift nyo na yan eh. Ito talaga ang action sa vision. It's all about winning souls and making disciples. Amen? May natutunan tayo mga kapatid? Amen. Dito ako magwawakas. Pahalagahan natin ang next generations. Pag hindi natin naipakita yung focus natin, pag hindi nakita yung clear na vision natin, yung mga batang next generation, wala rin silang focus. Wala rin silang alam sa visions. So please, ngayon linawan natin, i-clear natin kung ano yung simbahan na ginagawa natin. Sapagkat ito po yung plano ng Panginoon sa mga simbahan natin. Amen? Magtuwakas na po ako kasi yung aeroplano ko, hinihintay na po ako ngayon. No, baka mainip, iwanan na ako. No? Sabagay, iwanan ko naman dito sila. Lahat sila, iwanan ko dito. Ako lang muna alis. No? Sino po naniniwala may maganda pang mangyayari? So lahat tayo. Sino ready i-run ang vision sa Aklan? Alam nyo, masaya ako dahil sabi ko, Lord, itong uli kong topic, dito nakasalalay ang future ng Aklan. Yung makakuha ako, Lord, ng pastor na nagrara ng vision. Yung marunong. Amen? Madami kayong narinig sa vision, pero hindi marunong magpatakbo ng vision. If you want to run the vision, you do this. Make it clear from your heart. I know the vision. And I will see to it. I will call people to move with me, to run this vision. And I will ask the whole church to align for these visions. And once we are aligned, we will focus. We will see to it that we will never be distracted. Let's focus on our vision. Amen. Would you bow your head right now? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Nasa oras pong ito, clear ang aming missions. Today, we surrender every distractions, Lord. Lord, I surrender every distraction. We surrender every distractions. Lord, anything that is going against our vision, Lord, we surrender it, Lord. Panginoon, today, open my eyes so that this vision will become clear sa akin bilang pastor, sa akin bilang isang leader. And I lift up to you yung aming mga simbahan, Lord, na lahat kami, Panginoon, meron kaming clear na vision, clear na mission, Lord. Alam namin ang pinapagawa mo sa amin, malinaw na malinaw, Panginoon, na ang mga kaluluwa ay dapat maligtas, matrain at masend para maraming kaluluwa ang masave, Lord. Panginoon, sa oras na ito, pinapanalangin ko yung aming mga training process, Lord. Yung mga step by step na ginagawa namin, Lord. Gabayan mo kami, Panginoon. Walang matitirang maiiwan, Panginoon, ng mga immature. But lahat magdadaan sa training para mag-grow at para mag-mature, Panginoon. Lord, lahat ng ministry mag-align sa vision na ito, Lord. Walang maiiwan, Lord. Lahat bibigyan ng importansya ng halaga na ang aming vision is to win souls and make disciples. At Ama, ang mga distraction, tulungan mo kami na ma-discern namin, Ama, yung mga ginagawa namin sa church na hindi malaga, ma-discern namin na bigyan ng mas mahalaga ang mga kaluluwa, ang mga taong nangangailangan kay Jesus. Sa araw na ito, I pray na merong simbahang magrara ng vision dito sa Aklan, Lord. Magrara ng vision. Salamat, Panginoon.
may ginagawa ka sa aming kalagitnaan. Samahan mo ang bawat pastor, pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng wisdom at lakas ng loob na gawin ito, Panginoon. Lord, today we declare and we believe, Lord, the vision will be run by these people, Lord. Salamat, Ama. Samahan mong bawat isa ng iyong banal na dugo, ng empowerment ng Holy Spirit. Samahan mo din sila ng wisdom. Lord, protect them, preserve them, and provide everything that they need. We will do the vision in this place, Lord. Salamat, Ama, as we give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon.